Minsan pa kayo po ay aming binabati ng isang masayang araw at mapagpalang paggawa sa inyong mga tahanan, sa inyong mga gawain at sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat tayo na tayo ay merong kalayaang patuloy na magpahayag, mag-aral at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na mayroong pananabik upang makilala siya ng lubusan sa magitan ng kanyang salita. Ito pong muli ang programang Sulyap sa Katotohanan, pampamilyang pagtanaw at pag-aaral ng salita ng Diyos na nakatunghay sa pag-aaral ng mga Adventista sa kanilang lingguhang paaralang pang-Sabado na nakapokus sa mga salita ng Diyos. Tunay po na kagaya ng aming pinaniniwalaan, ang matatag na pamilya, pundisyon ay Biblia. Ito ay masusubok sa pamamagitan ng bawat karanasan na nangyayari at nagaganap at pinahihintulutan ng Diyos sa ating mga buhay. Inaanyayahan po namin kayo ng samahan kaming muli sa isang maikling pag-aaral, subalit pasimulan po natin ito sa patnubay at gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, minsan pa kayo po ay aming pinupuri at niluluwalhati sapagkat mayroong kaming kalayaang pag-aralan ng inyong salita, pagbulay-bulayan ito, at ipahayag na may kalayaan sa aming mga kaibigan, sambahayan at mga katrabaho. Salamat po sa linggong ito na aming pag-aaralan ang isang mahalagang paksa kung paano ninyo tinuruan ang inyong unang mga disipulo o mga alagad sa mga tamang landasin at pagsunod sa inyong banal na kalooban. Pagpalain po ninyo kami patnubayan ng inyong diwang banal samantalang kami ay nagbabasa ng inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Kagaya ng aming laging idinidiin, ang ating pong pag-aaral ngayong linggo ay nakabase sa ilang mga talata ng Luma at ng Bagong Tipan. Pansinin po natin na sa linggong ito ay tinunghayan natin o tutunghayang patuloy ang Marcos Kapitulo 8, talatang 22 hanggang 38. Ganon din naman atin ding babasahin ang Mateo 20, 29 hanggang 34 at Juan Kapitulo 12, talatang 25. Babalik muli tayo sa Marcos Kapitulo 9, ang buong Kapitulo 1 hanggang 50 at tayo'y tutunghay ng isang talata sa Lumang Tipan, Malakias 4, 5 at 6 at Lucas 9, 30 at 31. Ito po ang mga kinasihang salita at pinatnubayan ng banal na Espiritu na siyang magiging focus at saligan ng ating mga pag-aaral at ng mga prinsipyo ng ating Kristiyanong pamumuhay. Ngayong linggo, tayo po ay binigyan ng pagkakataong i-kabesa o i-memorize ang ating memory text na masusumpungan sa Marcos 8:34. Atin pong pansinin ang sinasabi ng Lucas 8, ang talata ay 34. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Narito po, kinakausap ng ating Panginoong Hesus ang mga taong tinawag niya na sumusunod sa kanyang araw-araw na pagtuturo, pagpapagaling at mga himala. Subalit lalong-lalo na ang kanyang piniling 12 alagad na doon ay tinuturuan niya sila ng mga prinsipyo at mga aral na makalangit at may walang hanggan. Ano po ang idiniin ng ating Panginoong Hesus dito sa susing talata natin? Sinabi niya na ang sino mang susunod sa kanya, yung magiging disipulo o mga tagasunod niya, followers, ay ano daw? Tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa kanya. Narito ang tatlong bahagdan ng pagiging disipulos ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa English, deny himself, take up his cross, and follow me. Ito yung mga prinsipyo. Bago ka sumunod sa Panginoon, i-deny mo yung sarili mo. Anong ibig sabihin nito? Yung ating makamundong mga pagnanasa ay dapat talunin ng ating pagnanasang sumunod sa Panginoon. Ikalawa ay ating pasanin ang ating mga krus, ang mga pahayag ni Kristo na hindi po ito pabigat, kundi ito yung mga iniaatang niya sa ating mga balikat, bahagi ng ating paglilingkod at ng pagsunod sa Kanya. At ang panghuli ay sumunod, to follow. Yung self na ginamit dito ay maging disipulo. A disciple is a person disciplined under the rudiments of Christ. Ngayong linggong ito ay idiniin sa atin na sapagkat tayo nasa kalagitnaan na ng aklat ng Marcos, 16 na kapitulo lamang ito. Yung una pong 8 kapitulo, papansinin po ninyo, ang tinalakay dito ay kung sino ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang mga aral at ano ang mga himalang ginamit niya para ipakilala na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang huling bahagi, kapitulo 9 hanggang 16, ay nagtuturo ng crucial at mahalagang bahagi kung sino si Jesus at ano ang ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. Ito yung mga instruction, mga pagtuturo ng discipleship. Lagi nating narinig yung discipleship, ang pagiging alagad o mga tagasunod ni Jesus. Ano ang mga prinsipyo, alituntunin sa buhay na dapat nating sundin? Ito po ang ididiin mula ngayon, Kapitulo 9 na kabahagi ng ating tatalakayin hanggang sa huling bahagi ng Kapitulo 16. Ang unang bahagi ng ating leksyon ngayong linggo
ay pinagamatang seeing clearly. Yung makakita tayo ng maliwanag at malinaw. Atin pong basahin ang Marcos 8, ang talata ay 22 hanggang 30. Pansinin po ninyo ang sinasabi. Marcos 8:22 hanggang 30. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaki bulag at ipinakiusap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata, mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, "May nakikita ka bang anuman?" Tumingin ang lalaki at nagsabi, "Nakakikita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag at pinauwi niya siya sa kanyang bahay na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon." Nagwakas po tayo doon sa talatang 26. Narito ang isang tagpo na 2 beses hinipo ng ating Panginoong Hesus ang paningin o mata ng isang lalaking bulag. Sa Ebanghelyo, mapapansin po natin sa ibang mga manunulat, ang Matthew, Lucas at Juan, na may mga ilang mga tao na mga bulag na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Sa Marcos 8, maliban dito, ay meron tayong lalaking pinangalanan sa Mateo, Marcos 10:46 ang 52. Ang pangalan niya ay Bartimeus, isang lalaking bulag. Sa Mateo 20:29 hanggang 34 ay merong 2 lalaki doon na kanyang pinagaling na bulag. At sa Juan Kapitulo 9 ay sinasabi sa atin ang isang istorya ng isang lalaki na kanyang pinagaling sa kanyang pagkabulag sa magitan ng paghugas ng kanyang mga mata doon sa Pool of Siloam. Ang istorya ng Marcos 8 ay unique. Bakit po? Sapagkat dito itinala ni Marcos na ang himalang ito ay may 2 aksyon na perpektong ginawa ng Diyos para maging sakdal ang kalusugan ng lalaking ito. Bahagi nito ay ang pagsalat o paghipo sa lalaking ito ng kanyang kamay at siya ay pinatnubayan palabas doon sa nayon. Dito'y makikita natin ang pangangailangan ng tao, yung kanyang sense of disability. Kinakailangan siyang akayin at ilabas doon sa nayon. Subalit, bakit 2 paghipo maaring sabihin ninyo? Yung una ay tinanong niya, ano ang iyong nakikita? Nakikita niya ang mga tao na gaya ng mga punong kahoy. Dito'y makikita natin ang isang bagay na ang Panginoon ay tinitiyak niya sa atin na makumpleto yung nais niyang mangyari sa atin. Yung unang paghipo ay yung physical lamang ang kanyang idinidiing pangangailangan. Yung kinakailangan niya ng physical na pangkita o yung pagkita ng mga bagay na nasa kanyang kapaligiran. Ang ikalawang idinidiin dito'y mapapansin natin ay ang espiritual na mga bagay na maintindihan niya kung ano ang maging tagasunod at akayin ng ating Panginoong Hesus. Kagaya ng lalaking yaon na bulag, kinakailangan din natin ang 2 pagsaling sa ating mga paningin. Ang paningin pisikal at yung paningin natin sa spiritual at moral na mga bagay. Ang pagbabalik ng kanyang paningin ay tinuturo nito ang isang mas magandang paraan ng tunay na pagsunod. Makita natin ang mga bagay na malinaw, maunawaan natin ito, tsaka tayo sumunod. Hindi po tayo kagaya ng iba, sumusunod na hindi naunawaan, sumusunod na hindi alam ang mga bagay na kanilang sinusundan. Ang ikalawang tagpo na mapapansin natin mula sa 31 hanggang
38 ay ganito po ang sabi sa Marcos 8. Pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng mga matatanda at ng mga punong pari at ng mga iskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito. Inilayon siya ni Pedro at pinasimulan siyang sawayin. Subalit paglingon niya at pagtingin sa kanyang mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, "Umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Tinawag niya ang maraming tao pati ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." 35, sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maliligtas iyon. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makanta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong mabibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang sanlibutang ito, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niya sa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Ang naging pamagat ng ating leksyon sa ating gabi-gabing pag-aaral ay ano ang cause of discipleship? Ano ang halaga ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Dito po ay mapapansin natin ng unang mga alagad na tinawag ng ating Panginoong Hesus. Doon pa lamang sa Marcos 1:17 ay mga fishermen. At doon, wala pong mga itinuro sa pasimula ng kanilang pagkatawag na may mga trouble at kahirapang kanilang naranasin. Subalit sa paglipas ng mga araw, ito ay unti-unting ipinahayag ng ating Panginoong Hesus. At dito sa tagpong ito, makikita po ninyo ang requirements na ibigay ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Unang-una, tanggihan ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin? May mga bagay na gusto ng ating lamang katawan na makasalanan, na makamundo. Ano yon? The eyes of the flesh, the eyes, ang mata ng lust, yung ating pita ng laman, the pride of life, yung kapalaluan ng buhay. Ang mga ito ay desire ng ating mga buhay. Na itinuro din ni Juan sa 1 Juan. Subalit papansinin po ninyo na sa paglipas ng mga araw at ng ating pagtalakay, ay unti-unting ipinahayag ng ating Panginoong Hesus na siya ay i-reject, tatanggihan, papatayin, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay malilibing pagkatapos na siya ay mabayubay doon sa krus. Sa mga alagad, ito po ay shocking na balita. Para sa inyo, sa akin, maganda yung sumunod sa Panginoon na lahat ay miracles, lahat ay tamang mga pagtuturo. Siya ay sinisigawan ng hallelujah at pinagpupuri ng mga tao. Subalit, nagkaroon si Pedro, mapansin po ninyo, na doon sa Kapitulo 8, 27 hanggang 30, ay nagpahayag si Pedro tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano yung kanyang ipinahayag? Nagtungo si Hesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea sa Pilipos. At sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao?" At sinabi nila sa kanya, "Si Juan na tagapagbautismo." At sabi ng iba, "Si Elias," at ng iba, "Isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo?" Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." Mahigpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. Pansinin po ninyo dito, bago magtapos ang Kapitulo 8, ay ipinahayag sa pamamagitan ni Pedro kung sino siya. Siya ang Kristo,
ang Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas na hinihintay ng mga Hudyo mula pa sa lumang tipan. Ngayon ay naririto na siya, pero siya ay tinatanggihan dahil hindi siya kingly, hindi siya yung naghihimagsik laban sa politikang nagahari ng panahon yun. Hindi rin siya yung miracle wonder na nagpapakain at nagbibigay lahat ng kanilang mga pangailan. Hindi po. Ang Mesiyas na ito'y magtuturo ng kababaang loob, pagpapakumbaba at ng daan ng pagpapasakop hanggang doon sa krus. Narito ang pahayag ni Ellen White tungkol sa sinabi ni Pedro. Ang mga salita ni Pedro ay hindi lamang tulong sa mga alagad upang makilala si Kristo at ang kanyang malaking pagsubok na haharapin. Sila ay wala sa pagkakaugnay sa layunin ng Diyos at ang biyaya para sa nawalang sanlibutan. Wala rin sila ng leksyon ng self-sacrifice na ibinidiin ng ating Panginoong Hesus na nais niyang makita sa pamagitan ng kanyang mga halimbawa. Kaibigan at kapatid, ang tunay na Kristo ay yung magpapakumbaba, yung magbibigay ng halimbawa ng kababaang loob, sakripisyo para tubusin ang mga tao na nasa kasalanan. Ang susunod na bahagi sa Marcos Kapitulo 1 ay ang tagpo doon sa bundok kasama ng mga karamihang mga sumusunod sa kanya. 9, ang talata ay 1 hanggang 13. Atin pong baybayin. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro, Santiago at Juan at dinala sila bukod sa isang mataas na bundok. Siya'y nagbagong anyo sa harap nila at ang kanyang damit ay naging nagniningning na puti na walang sino man sa lupa ang makapagpapaputi ng gayon. At dooy nagpakita sa kanila si Elias na kasama ni Moses at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabbi, mabuti sa atin ang dumito. Hayaan ninyong gumawa kami ng 3 kubol o tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moses at kay Elias. Sapagkat hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil sila'y lubhang natatakot. Pagkatapos, nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak na pinakamamahal. Siya ang inyong pakinggan. Nang bigla silang tumingin sa paligid, wala silang nakitang sino mang kasama nila maliban kay Jesus lamang. Habang bumababa sila sa bundok, iniutos niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanilang nakita hanggang sa ang anak ng tao'y magbangon mula sa mga patay. Kaya't kanilang iningatan ang pananalitang ito sa kanilang sarili na pinag-uusapan kung ano ang kahulugan ng pagbangon mula sa mga patay. At tinanong niya siya, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang dumating muna si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na si Elias ay unang dumating at nagpanumbalik sa lahat ng mga bagay at paano nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya'y magdurusa ng marami bagay at itatakwil. Ngunit sinabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias na ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Narito po ang tagpong ito na tinatawag nating transfiguration. Dito, sa pasimulang pagpapahayag kung sino siya, ay ipinakita na ang mangyayari na kamatayang darating sa kanya. Kaya nga't nagbagong anyo siya para tunay na ipakita na mayroong 2 grupo ng mga tao na makakasama niya at iuwi doon sa langit na bayan. Ang grupo ni Elias at ang grupo ni Moses. Si Moses ay taong tinawag na maglingkod. Marami siyang mga pagkakamali at mga pagkukulang sa Panginoon. Maraming pagsuway sa kanyang mga kautusan. Kaya nga siya ay namatay. Pansinin po ninyo, si Moses ay kumakatawan sa mga tagasunod na alagad na mga mamamatay through the years. At samantalang ito namang si Elias ay nagpapakita ng mga grupo ng mga taong hindi makakaranas ng kamatayan. Bagkus, dadatnan ni Jesus, babaguhin sila at iuuwi sa langit na bayan na walang karanasan
ng kamatayan. Kaibigan, dito ay ipinakita yung prediction ng ating Panginoong Hesus ay ano daw? Mamamatay. At yung kamatayan niya ay kinakailangang maganap para tubusin ang kasalanan ng karamihan. Magbibigay po ng pag-asa, sabi nila ay si Moses, isang lalaki na sumulat ng banal na kasulatan, si Elias, isang propeta na hindi po sumulat ng banal na kasulatan, subalit siya ay naging malapit sa Panginoon at ang kanyang istorya ay ipinakita at inalahad sa banal na kasulatan. So, dalawang klase at grupo ng mga tao ang magiging bunga ng kamatayan ni Kristo at kanilang kaligtasan. Ang mga niligtas na mamamatay at yung mga hindi na mamamatay, babaguhin na lang at iuwi na sa langit na bayan. Isang katanungan ang sinagot ng ating leksyon. Sino ang pinakadakila? Sa Marcos 30, talatang 9, talatang 30 hanggang 41. Pansinin po ninyo ang sinasabi rito. 9:30 hanggang 41. Ganito po ang sabi. Umalis sila roon at nagdaan sa Galilea at ayaw niyang malaman ito ng sinuman, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na sa kanila'y sinabi, ang anak ng tao ay ipagkakanulo ng mga kamay ng tao at siya'y papatayin nila. 3 araw matatapos siyang patayin, siya'y muling mabubuhay. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natakot silang magtanong sa kanya. 33. Nakarating sila sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik, sapagkat sa daay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat ng lingkod sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinanggap, at ang sino mang tumanggap sa akin at hindi ako ang tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ito po ang tala na tungkol sa mga pagtatalo. Kagaya ng mga tagasunod ni Jesus, ay naroon pa rin yung concept na position dito sa balat ng lupa. Yung makalupang pananaw na kung sino ang ilalagay na kaliwa, kanang kamay ng ating Panginoong Hesus. Kasi isang organisasyon, isang grupo yon na lumalaki at marami ang mga tagasunod. Mali po. Ang idiniin ng ating Panginoong Hesus ay ang naglilingkod ay kinakailangang ang maging leader at dakila ay kinakailangang maging katulad ng isang bata. Inosente, mapagpatawad, hindi nagtatanim ng galit, mayroong sakripisyo na magkaloob at i-share ang anumang blessing sa kanya. Ito yung karakteristik ng isang bata na nais na ilagay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kumusta ba tayo ng mga leader at tagasunod sa iglesia man, sa tahanan man o sa lipunan? Ikaw ba ay naghahangad ng pagiging dakila? Alam mo, ang dakila sa mundo ay yung maraming alam. Ikalawa, yung mataas ang authority at posisyon. At ikatlo, yung maraming tinatangkilig ng mga bagay at mayroong authority at command. Ito po ang dakila sa sanlibutan. Pero sa ating Panginoong Hesus, ang dakila ay katulad ng isang bata, mapagpakumbaba, mapagpatawad, at nagbabahagi at nag-share ng anumang bendisyong nasa kanya. Hindi siya nagdaramot at nagkakaroon ng malalim na puot sa kanyang puso, madaling magpatawad. Ito ang mga karakteristik na nais ng Panginoon na makita sa atin. Ang huling bahagi ng ating pag-aaral ay ang nasa Marcos 9:42 hanggang 50. Pansinin po ninyo, 42 hanggang 50. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliit na ito, na sumasampalataya sa akin,
Mabuti pang bitayinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapapagtisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa bahay na baldado, sa buhay na baldado, kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang paamoy makapagpatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa sa may dalawang paa ka at itapon ka sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, idukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay at ang apoy ay hindi napapatay, sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabag ang asin, ano ang iyong dito? Magkaroon tayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesus ay bumigkas ng medyo mabibigat na mga salita na para bagang napakahirap sundin kung ito ay nasa pisikal na kalalagayan. Anong sabi niya? Kung tayo ay katitisura ng ating kamay, ang ating paa, ang ating mata, anong gagawin? Putulin ang kamay, putulin ang paa, o dukitin ang ating mga mata. Hindi po ito yung literal na itinuturo ng Panginoon. Gawin natin. Bagamat ang tao ay madaling magkasala, lalong-lalo na ang mga lalaki, ang mata ang nagiging daan. We are easily attracted to temptation dahil sa ating mga mata. Basahin ninyo ang mga istorya nila David at ng sino pang mga lalaking nagkamali sa lumang tipan dahil sa kanilang pagtingin. Kaya nga ang dinidiin dito mga batid ay yung paningin natin ay kontrolin, isubdue. Huwag nating pahintulutang ito ang kumontrol sa atin. Hindi ito ang katawan. Ito'y bahagi lamang ng ating katawan na dapat ay pailalim sa pagkakilala sa atin. Ang ating pagkakilala sa Panginoon ay dapat nagtuturo na kontrol ang ating kamay, kontrol ang ating paa. Napansin po ba ninyo na sa darating na mga tagpo, ipapako ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga major wounds, yung kanyang mga sugat ay sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kanyang tagilirang malapit sa puso, sa kanyang ulo na binigyan ng koronang tinik. Ano ang tinuturo nito? Ipinako ang mga ito, sinugatan at tumulo ang kanyang dugong, magbabayad at huhugas ng ating mga kasalanan sa mga dakong ito ng ating katawan, sapagkat diyan tayo dinadala at yan ang mga avenues na tayo ay nagiging magkasala mula sa isip. Ito ang mga gagawa. Ano ang ating hinahawakan? Ano ang ating nilalakaran? Saan tayo dinadala nito? At ano ang iniisip ng ating kaisipan? At ano ang iniibig ng ating mga puso na malapit sa ating mga tagiliran? Mga kaibigan, mga kaanib ng Paaralang Pansabado, sa oras na ito, idinidiin sa atin ng unang-una sa ating leksyon ngayong linggo, ng mga alagad ay kinakailangang sumunod sa mga alituntunin at aral ng ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang unang itinuro sa kanila? Deny self. Yung pong pagputol ng kamay, yung pagputol ng paang prinsipyo at pag-ukit ng mata ay mga prinsipyo to deny nung ating mga desires sa ating mata, yung ating nakikita, hinahawakan, saan tayo dinadala, anong iniibig ng ating mga puso at ano ang iniisip ng ating mga kaisipan na nagdadala sa atin ng pagkakasala. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng denying of self. Ikalawa ay doon? Take up His cross and follow me. Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Ang ating mga krus ay mga dalahin na hindi pabigat, kundi para tayo magkaroon ng kontrol sa ating mga sarili at ang banal na Espiritu ay merong paggiya sa ating mga buhay. Ayan. Ano ang mga krus na ating mga dinadala sa ating mga sarili? Anong mabigat para sa iyo?
Mabigat bang sumunod yung ating pagsamba? Mabigat ba ang tunay na pumasok sa araw ng kapahingahan? Yung ating pagbabawal ng mga pagkain sa banal na kasulatan? Yung by cruise para sa iyo? Na parang napakahirap nating sundin? Yung ating pagpili ng mapapangasawa at ng magiging kasama ng ating mga anak na sila ay susunod sa kanyang banal na kalooban na kapanampalataya ang dapat nilang maging kasama sa buhay? Now consider na magiging impyerno ang ating mga karanasan. 3 beses po dito inulit-ulit yung apoy. Hindi po tinuturo ni Jesus dito na ang impyerno ay forever. Hindi po. Ang tinutukoy niya dito ay may kaparusahan ang mga bagay na hindi sumusunod sa Panginoon. Ano ba? Mas mahalaga ba yung pagsunod o yung mga personal na mga bagay na magiging pagpapala lamang panandalian dito sa mundong ito? Ang impyerno ay hindi po eternal, kundi yung consequences nito ay eternal. Magwawakas yung mga yon. Not the fire of hell itself. Bakit po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Those who are lost do not burn forever. Instead, they perish forever. Magkaiba po yun. Uulitin natin, ang mga hindi maliligtas ay hindi po forever na sinusunog sa impyerno, kundi forever na sila ay napahamak. Magkaiba po yung dalawang yon. So, ngayong linggo, ating pong tinunghayan ang pag-aaral ng unang mga turo ni Jesus sa pagsunod sa Kanya. Hindi po tinakot ni Jesus ang mga alagad dahil sa impyerno. No. The teaching of hell should never be a frightening one to the believers and followers of Christ. Hindi po. Ito ay dapat naggagarantiya na pinapipili tayo ng Diyos. Anong gusto mo? Yung panandaliang bagay na dapat nating i-deny, yung mga krus na dapat nating pasanin, at yung pagsunod sa Kanya sa araw-araw sa magitan ng Kanyang pagtuturo sa ating mga buhay. Sa summary po, ay nais ko pong pansinin, it is easier to believe in a Messiah who will lead a victorious army. Madali pong paniwalaan ang isang Mesiyas na hari na pangungunahan ang pagtatagumpay ng isang hukbo at magdadala ng kalayaan at ng busog na mga tiyan, hindi yung pagtungo sa Kalbaryo. Si Jesus ay hindi Mesiyas na popular na ekspektasyon ng mga tao. Ang kanyang badge was the cross. Ang patunay na siya ay Mesiyas ay hindi ang kanyang pagiging haring nakasakay sa isang pandirigmang kabayo, kundi sa krus na doon siya ay mababayubay. Hindi ang korona. At siya ay Mesiyas ng Diyos para sa lahat, hindi lamang po para sa mga Hudyo. Ang mga alagad ni Jesus had much to learn with a great deal to unlearn. Kagaya natin, we see Jesus patiently attempting to set their thinking straight as the shadow of the cross begins to loom. Sa ating paglipas at sa mga susunod pang leksyon, lilinaw ng lilinaw kung paano siya paakyat doon sa Kalbaryo sa pamamagitan ng mga pagtuligsa at rejection ng mga taong religious leaders ng kanyang kapanahunan. Kaibigan, ikaw ba'y tagasunod ni Jesus? Ikaw ba'y disipulo na sinasabi mo? Deny yourself. Take up your cross and follow Him. At tayo, kilalanin siya na Mesiyas na nabayubay, nagpakababa at nagsakripisyo para sa inyo at sa akin. Sa ating pagtatapos ay muli tayong makakarinig ng isang tanging bilang. Pahintulutan natin ang bilang na ito'y magdalang muli sa atin ng pag-asa, isang pabalita mula sa isang awit.
Salamat po sa napakagandang awit na ating napakinggan. Nawa, nakapulutan natin ito ng inspirasyon na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mahal na tayo at sa bawat sandali ng ating buhay, when we follow Him, He will abide with us. Inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin sa ating pagtatapos. Mapagmahal naming Ama na nasa langit, salamat po sa leksyon na aming pinag-aralan ngayong linggo. Tinuruan mo ang mga alagad kung ano ang tamang paraan at mga prinsipyo ng pagsunod sa iyo. Tinuruan mo kung paano maging mga leader at mga tagasunod mo. Hindi yung sino ang pinakadakila at pinakamagaling dahil kami ay marunong, dahil kami may autoridad at pinag-aralan, at hindi dahil kami may mga ari-arian at autoridad at posisyon. Hindi po. Napag-aralan namin ngayong linggo na ang pagpapakababa gaya ng isang bata, na pagpatawad, madaling turuan, at nag-share ng mga pagpapala sa iba. Walang imbot at walang pagkagalit na mahabang panahon. Ito po sana'y makita sa aming mga buhay bilang inyong mga tagasunod. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama sa pagtatapos ng programang ito, Sulyap sa Katotohanan sa linggong ito. Pagpalain at bigyan kami ng kapanahunan na pagmuni-muni ang muli at basahin ang inyong salita para dito'y makasumpong kami ng inspirasyon at ng pagpapala. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po na kayo'y nakasama namin sa ilang sandali ng ating pag-aaral. Tunay po na nakakapanabik basahin, pag-aralan, at tingnan ang mga prinsipyong nakatala sa ating mga binabasang mga talata na nakatunghay at pinatnubayan ng banal na Espiritu. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Sundan at subaybayan kaming muli sa ikapitong leksyon pagkatapos ng linggong ito upang kung magkagayon ay mapagpapala tayo. May part 2 po ito. Yung pagtuturo sa mga alagad, part 2 na siya nating muling susubaybayan sa mga susunod na linggo ng ating pag-aaral. Hanggang sa muli, Diyos ang ating sandigan, ang pamilyang matatag, Biblia ang pundisyon.